sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Sa ating sama-samang pagpupuri, ngayon naman po'y pakinggan natin ang mga kababaihan. Ikaw lang, aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Ang mga kalalakihan. Hallelujah. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Iniibig kita, o aking Diyos ng pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos ng pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. Kalakasan mo, ikaw, Panginoon. Ay ikaw, kalakasan mo. Ay ikaw, kalakasan mo. Ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwina. Kalakasan mo. Ay ikaw, kalakasan mo. Tanging ikaw ang Jesus. Kalakasan mo. Ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwina. Sama-sama tayong umawit, ating ihayag ang Diyos ng ating kalakasan. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwina. Kalakasan ko. Ay ikaw, Jesus. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Sa tuwing-tuwina. Iniibig ka, o aking Diyos ng pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos ng pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang, wala nang iba. O Jesus, tanging ikaw, O Jesus, aking minamahal, ang aking Panginoon. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw Magandang gabi pong muli sa bawat isa at aririto na naman po tayo sa atin pong midweek service every Wednesday po at binabati ko po ang lahat ng nanonood sa atin pong River of God Church sa Marilao, sa Golden Hill, sa Green Forbes. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin at muli tayo na naman po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay magmumula sa Isaiah chapter 40 verses 27 to 31 na ang sinasabi dito, Isaiah, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig?
Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sige po, anyayahan ko po ang bawat isa na manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Father God Lord, na patuloy kang kumikilos sa aming pong mga buhay, Father God Lord. At sa gabing ito, Father God Lord, nawa ang bawat salita mo, Lord, kilusin mo, Lord, sa bawat puso, sa bawat isipan namin, Panginoong Jesus, na magpalakas, magpatatag po kami, Father God Lord. Patatagin po kami ng iyong banal na salita, at ikaw lamang po, O Diyos, ang siyang kumilos, maghari sa aming pong mga buhay, Ama. Tulungan mo na ang bawat salita mo, Father God Lord, ay magbibigay sa amin, Father God Lord, ng kakayanan, Father God Lord, upang maisakatuparan, Father God Lord, ang bawat salita mo, Father God Lord. Tulungan mo ang bawat nakikinig sa gabi ito, Lord, nawa, Father God Lord, ikaw po, Panginoong Sus, ang kumilos sa bawat isa sa amin, Father God Lord, na makakarinig ng iyong salita at sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, Father God Lord, ikaw lamang po ang mahaya sa bawat isa, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat po, sa tayong pangalan namin po, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Your name is life. Amen. Hallelujah. Ang ating pong midweek service ngayong gabi ay pinangmagatan ko pong kalakasan po ay ikaw. Kapatid, sino po ba ang kalakasan natin sa ating pong buhay? So, ayun po, na pag-aralan po natin ang salita po ng Diyos sa gabing ito at patuloy na nawa ang bawat isa ay mapalakas ng salita ng Diyos sa gabing ito. So, sabi po sa chapter 40, verses 27 to 28, sabi po dito, Isaiah, bakit ka nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Hallelujah. So, ganun po talaga kapangyarihan ang Diyos. Kaya lang, paminsan po kapag tayo po ay dumadaan sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay, nakakalimutan po natin kung gaano po makapangyarihan ng ating Diyos. At minsan, madalas, talagang tayo po, kagaya po nitong tao na ito na sumulat po ng Isaiah chapter 40 verse 27 hanggang 28, na nagrereklamo na po siya at nawawalan na po siya ng pag-asa na, Lord, tutuparin mo pa ba yung mga pangako mo? Totoo ba yung mga pangako mo? Nakalimutan mo na ba? Mga ganong tanong po sa atin pong buhay na minsan may mga prayers po tayo na iniiwanan na po natin kasi nga akala natin hindi na po yung tutugunin ng Diyos or nakalimutan na po ng Panginoon. So, sabi po dito, kapag ka daw po ang Diyos ay tahimik, hindi po ibig sabihin nun na nakalimutan na po tayo or pinabayaan po tayo ng Diyos. Naririnig pa rin po tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos po is next to our own breath. Na kung paano tayo humihinga, yun po yung ating Panginoon. Kasama po natin siya sa bawat lakad ng buhay natin. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong Panginoon. So, hindi po ibig sabihin na kapag po tahimik ang Diyos, ay hindi na po or ayaw niya na po sa atin or nakalimutan niya na po sa tayong lahat. Ano nga ba ang dahilan bakit po madalas tahimik po ang ating Panginoon? So, number 1 po, nais niya na
kahit daw po siya ay tahimik, nananatili tayong nagtitiwala sa Kanya. Napakahirap po nun, no, mga kapatid, na halimbawa, siguro kung ilang days na hindi magsalita ang Panginoon, okay lang po. Paano ko po kaya kung taon na po na hindi pa rin tinutugon ng Diyos, wala pa rin siyang yes na sagot, puro wait ang sagot ng Panginoon sa atin. 'Di ba ang hirap po na magtitiwala po tayo sa Panginoon na wala po tayong kasiguruhan or wala tayong pinanghahawakan sa atin pong buhay maliban sa salita ng Panginoon. And madalas po tayo bilang mga tao, nawawalan po tayo ng pag-asa. Paminsan nagtatampo din po tayo sa Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko kanina na ah hindi na iniiwanan na po natin sa prayer kasi iniisip natin baka mamaya hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, lagi tayong magpapatuloy sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, gusto niya na kahit na hindi siya gumagalaw, kahit na tahimik lang siya, makita ng Diyos yung puso, yung laman ng puso natin na nagpupursige pa rin tayo para sa Kanya, na mahal natin siya at patuloy tayong nagtitiwala kahit sa panahon ng tahimik siya at sa panahon na wala pa at hindi pa dumarating yung Kanyang tugon sa atin pong mga panalangin. Number 2 po, kapag tahimik ang Diyos ay may magandang bagay siyang ginagawa para sa'yo. Amen po. Gusto niyo po ba yun? Na pagtahimik ang Diyos, busy siya, na may ginagawa siya sa para sa plano niya para sa iyo or para sa blessing na inilaan niya para sa iyo. So, hindi naman po ibig sabihin na kumbaga busy, gumagawa ang Diyos, napapagod ang Diyos. Hindi naman po yung ibig sabihin. So, ang ibig sabihin lamang po nito na meron siyang plano, meron siyang ginagawa para sa iyo, 'di ba? Ang sarap po sa pakiramdam na ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari ay may pinaplanong maganda para sa iyo. Pwede naman nang umupo na lang ang Diyos at mag-command na lang siya sa mga anghel kung paano gagawin sa atin. Pero dahil anak kanya, dahil nagtitiwala ka sa kanya, meron siyang inilaang regalo para sa iyo. Na kung hindi po tayo susuko at hindi po natin kung ilalaban po natin sa panalangin at pagtitiwala sa Kanya, ay makakamtan po natin yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So, number 3 po, kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na pinabayaan na niya tayo. 'Di ba? 'Di ba sabi po dun sa footprints in the sand, na akala niya porket hindi na wala na yung footprints ng Lord dun sa sand, ay hindi niya nakasama ang Diyos. Kaya pala nawala ang Diyos kasi kaya isa na lang yung paa na natira kasi kinakarga tayo ng Panginoon. Pwede bang sabihin mo sa iyong sarili, kinakarga tayo ng atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Na tinutulungan tayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos sa mga panahon na tahimik ang ating Panginoon, tinutulungan niya tayo. At hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang, paminsan, dahil nga tahimik ang Panginoon, maingay ang kaaway sa buhay natin. So, marami siyang sinasabi na, kesyo, hindi naman totoo yung pangako ng Diyos, magtitiwala ka pa ba sa Panginoon? Mga ganun po So, huwag po tayong maniniwala doon. Magtiwala po tayo sa pangako ng Diyos. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos at i-claim natin. Lagi nating i-quote yung salita ng Panginoon kasi pag nakita ng kaaway na hindi ka matitinag doon sa pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, aalis din po siya sa buhay natin. Hallelujah. So, ayun po, kapag po tayo dumadaan sa ganitong panahon na hindi tumutugon ang Diyos, hindi siya nagsasalita, siya'y tahimik lamang, sinusubok yung ating buong buhay pananampalataya at pasensya sa tuwing naghihintay tayo sa Kanya, di ba? Sabi po sa James chapter 2, chapter 1 verses 2 to 4, sabi po dito, consider it
your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your trial, because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. So, gusto pala ng Diyos na matuto tayong magtiyaga, matuto tayong maghintay. Patience is a virtue, sabi nga. Kasi hindi naman po lahat ng tao, or most of the time, ang mga tao po is impatient po talaga. Kahit siguro yung pinakamatyagang tao na nakita po natin, pagka dumating sa napakatagal na paghihintay, siguro mawawalan din po ng pag-asa kapag sobrang tagal din po Pero alalahanin po natin yung mga Bible character po na ating pong inaaral po araw at gabi, 'di ba? Una na po dito si Amang Abraham, pangalawa po si Jose, na ilang years po siya, 'di ba? Bago naging alipin, bago po siya naging governor ng Egypt. So, si David, amen. So, ang mga Israelites, si Joshua, 'di ba? Hallelujah. So, talagang naroroon po na tinutupad talaga ng Diyos yung pangako niya, lalong-lalo na po doon sa mga tapat na naglilingkod at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. So, sa atin po pangalawang puntos po, sabi po sa chapter 20, sa verse 29 to 30, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Amen? Amen po ba doon? So, kahit daw po yung mga bata, napapagod din po sila. So, kasi po lahat po tayo, we are born na merong kanya-kanyang strength and weaknesses. 'Di ba? Not unless we accept na meron tayong ganong klase na strength and weakness, mga kahinaan sa buhay, lagi po tayong masasaktan, lagi po tayong ma-hurt sa mga masasakit na salita or mga kahinaan na meron po tayo na pinupukol ng kaaway or na mga tao sa atin. Pero once na i-known natin yung strength, yung weakness na meron po tayo, nakasama po natin ang Panginoon, ay dun po natin makikita na lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon sa atin pong buhay. So, sabi po dito, yung mga mahihina, ang mga mahihina, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. So, binibigyan po tayo ng panibagong lakas ng atin pong Panginoon. At kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, we are expecting more of God. Na kung ano man yung mga bagay na nagawa na ng Diyos sa nakaraan natin, may higit pa siyang bagay na kayang gawin sa panahon natin. Kasi nga, wag po nating ikahon ng Panginoon, wag po natin, nagawa na ng Diyos ito, baka tapos na siya dito. Hindi po, 'di ba? Makikita po natin yan sa mga pinag-aaralan po natin na kahit na ang Israel paulit-ulit, matigas ang ulo, nagkakasala, paulit-ulit sa ating pong Panginoon, pero andun pa rin po yung pagre-restore niya, andun pa rin po yung love niya, and we are like Israelites na paminsan matigas ang ulo, paminsan nagtatampo, paminsan nawawala kay Lord, pero ang Diyos, never niya po tayong, kumbaga itatakwil, lalong-lalo na po kung tayo po yung mga anak na niya. Hallelujah. So, ayun po, na yung atin pong sa atin pong kalakasan, nawa kung ano man yung mga strength na meron tayo, hindi po tayo maging mayabang, kundi ipagkatiwala natin sa Panginoon, yung mga talento na meron tayo, maparangalan nawa ang ating Panginoon sa mga kalakasang ito. At during the time of our weaknesses sa buhay natin, ay ipagkatiwala naman natin at isurrender natin sa Diyos ang lahat ng ito dahil ito po, dito po natin makikita kung paano po tayo palalakasin or
kung ano yung kayang gawin ng Diyos dito sa mga bagay na hindi po natin kayang gawin para sa sarili po natin. Hallelujah. So, 'di ba po yung mga matatanda, doon naman po tayo sa mga matatanda. 'Di ba yung mga matatanda po, kapag ka tumatanda, ang dami pong humihina sa kanila. Yung mata, lumalabo, yung tenga, humihina yung pandinig, yung kanilang lakas, 'di ba? Na kung sila ay kung sila ay yung mga buto-buto nila na nahihirapan na silang lumakad, tumakbo, umakyat ng mataas. So, wala po imposible yan sa Panginoon kung lahat ng mga bagay na yan, even yung nagkakasakit na po, pag nag-edad po tayo, 'di ba? Doon na po natin nararamdaman yung iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman. Pero kung ipagkakatiwala po natin sa Panginoon, umasa po tayo na wala pong masakit na katawan sa atin pong Panginoon or wala pong bagay na hindi po kayang gawin ang ating Diyos sa atin pong buhay. Hallelujah. So, ayun po, ang Diyos po, God is the source of our strength, of our joy, of our peace, at ng love, lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng mga magagandang bagay nagmumula sa ating pong Panginoon. Kaya maaari nating hingin yan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, sa number 3 po na atin pong puntos, ang sabi po dito ay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Hallelujah. So, gusto niyo po bang maging agila? Alam niyo po, ang agila po is very, na po siya, very extinct na po or very rare na lang po yung mga agila. Pero once na makakita po tayo ng agila, na nakaka-amaze. Nakaka-amaze ang pagkakalikha ng Diyos sa kanya kasi napakamailap niya sa mga tao kasi nga madalas sinuhuli po sila. Pero yung pagkakalikha po sa kanya is yung strength niya, yung hindi po siya basta-basta magpapatinag sa kahit na anong bagay, lalong-lalo na sa mga bagyo, kaya niyang mag-soar dun sa mas mataas na kaulapan or mas mataas pa na lugar para hindi po siya abutin ng ulan at mga bagyo. At yun din po yung nais ng Panginoon na maging kagaya po tayo ng agila. So, ang pangatlong puntos ko po ay panibagong sigla na galing sa Panginoon. So, gusto po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay mapanauli yung atin pong lakas. Kapag tayo po, kapatid, ay napapagod na po tayo sa kahit na anong bagay, maaring sa tahanan man yan, sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, hindi po masamang magpahinga. Even si Lord po, nagpahinga po siya dun sa ika-7th day. Ibig sabihin, and even sa atin po pagpapahinga, we are worshiping the Lord. Kasi yung katawan na nilikha, yung katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay ginagamit natin, kumbaga nire-replenish natin yung mga naubos na strength, naubos na kung ano man yung ginawa natin sa isang buong maghapon, sa isang linggo, or sa isang buwan. Ayaw po ng Diyos na hindi po tayo nagpapahinga. Kasi pag hindi na po tayo nagpapahinga, hindi na po gumagana ng ayos yung utak natin. Sumasakit na po yung mga katawan natin. Kaya madalas ang lumalabas sa mga bibig natin is mga negative word na. So, gusto po ng Diyos na magpapahinga po tayo kasi yan po yung nais ng Panginoon. And God wants us to have a resting place. At nawa, sa atin pong pagpapahinga ay kasama pa rin po natin ang ating pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So, kailan po ba natin huling naranasan ang kapahingahan na nagmumula sa Diyos? Or kailan ba natin huling naranasan ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay? Alam niyo po kapatid, sa gabing ito, nais po ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay lumapit muli sa kanya pong presensya
isahan individual. At nais din po ng Panginoon na mapalakas ka. At nais po niya na maging mananagumpay ka. At nais din po ng Panginoon na pagpalain ka. Kaya tayo, nais ng Diyos na lagi-lagi nandoon po tayo sa presensya ng Diyos. Kaya lang po kasi sa panahon natin ngayon, parang ang dami pong mga kaabalahan, ang dami mga distractions, 'di ba? Amen po ba? Sa social media, sa bahay, lalo na po yung mga nanay na meron pa pong mga anak na nag-aaral, 'di ba? Ang dami pong mga kaabalahan na maaaring nakawin yung atin pong time para sa Panginoon. And nawa tulungan po tayo ng Diyos na makabalik po tayo dun sa atin pong place of altar. Kumbaga yung lugar na kung saan makakasama, makakaniig natin ang Diyos, masasabi natin lahat, may bibigay natin lahat, may susurrender natin lahat sa Panginoon kasi gusto ng Diyos. Kapatid, gusto ng Diyos na palakasin ka at pagpalain ka. Hallelujah. So, in conclusion po, kailan po natin huling pinaglaanan ng panahon ang Diyos at nasasabik po ang Diyos? Maring sa panahon na ito, namimiss po tayo ng Panginoon na kailan kaya, parang kumbaga yung mga magulang na hindi na nabibisita ng mga anak nila, yung mga lolo't lola, na hindi na nabibisita, na kailan kaya dadalaw dito si ganito. 'Di ba? Yung mga ganun po na yun po yung nais ng Diyos na kailan kaya ulit ako kakausapin ni Hazen? Kailan ulit kaya ako kakausapin ni, 'di ba? Na may miss po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Akala lang po natin, wala lang po sa Panginoon yung mga bagay na ginagawa natin, na nagpe-pray tayo, na yung unang sabi yung first love natin. Balik po tayo dun sa first love po natin sa ating pong Panginoon. Kasi una naman po niya talaga tayong minahal. At walang ibang Diyos na makapagmamahal sa atin ng ganong uri ng pagmamahal. At yun yung nais niya na maibalik sa atin pong buhay, yung relationship, yung intimacy natin sa Lord. At alam niyo kapatid, alam ko rin naman po na ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay ay hindi naman po padali ng padali. Pero nais ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong sigla. Kumbaga, step a higher faith. Huwag po tayong mga mediocrity Christian or yung mediocre na tinatawag or yung Kristyanong okay na. 'Di ba? Gusto ng Diyos ever increasing strength. Na kung ito nagawa mo na dati, meron ka pang gagawin sa susunod. May ipinagagawa po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Na nais po ng Panginoon na malalaman lamang po natin yan kung dudulog po tayo sa Kanya, sa Kanyang presensya, manunumbalik po tayo sa Kanya pong dun po sa atin pong place of worship, sa atin pong altar, doon sa lugar kung saan nandoon po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, O God. Lord, salamat, Panginoong Yesus, na patuloy mo po kaming pinaalalahanan sa gabing ito, na nais mo po kaming makasama, nais mo po muling marinig ang tinig namin. Panginoong Yesus, na personal ka namin kinakausap sa buhay na ito, Panginoon. Salamat. At alam niyo po mga kapatid na concern po ang Lord sa lahat ng concerns natin. Lahat ng mga mahal natin sa buhay, pagkain man yan, trabaho, problema sa bahay, problema sa opisina, sakit at karamdaman. Alam na ng Diyos lahat yan. Kaya lang, ang nais ng Panginoon ay magtiwala po tayo sa Kanya at isurrender natin sa Kanya. At higit sa lahat, ikwento natin sa ating pong Panginoon. Dahil yan po yung nais. Yan po talaga yung bagay na kahit kailan di po pagsasawaan ng Diyos sa atin, na yung pumunta po tayo at lumapit po sa Kanyang presensya. Hallelujah. Nawa, bawat isa po ay napagpala sa gabi ito, at nawa meron po akong naibahagi at may nagrema po sa bawat isa na maaari po tayong makapagbahagi sa gabing ito sa ating pong midweek service. Hallelujah. Sige po, anyayahan ko po ang bawat isa na manalangin para sa ating pong pangwakas na panalangin. Aming Ama na nasa langit, dakila ka, O Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon.
Lord, salamat po, Panginoon Jesus, sa gabing ito, Father God, Lord, that personally, Lord, you're talking to us, Panginoon. And thank you, Lord, for reminding each and every one of us na ikaw po lamang po, Lord, yung source ng joy namin, yung source ng strength namin, yung source ng everything sa buhay po namin, Panginoong Jesus. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung nagkukulang po kami, kung distracted po kami. Father God, Lord, tulungan mo po kami, Father God, Lord, na makabalik, Father God, Lord, sa presensya mo, dakilang Diyos Ama. At ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang patuloy na kumilos, patuloy na maghari at patuloy na manahan sa aming pong buhay at sa buhay, Lord, ng aming pong mga mahal sa buhay, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin at patatagin sa buhay na ito, Father God, Lord, at sa panahon ito, dakilang Diyos Ama. Lord, all glory, praises and honor belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Ayun po, at muli, magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from